awit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Simulan po natin na banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umulad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapupuotan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman, at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan. Hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa mga hawak nito? Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma ay sakitin ng Panginoon. At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan parang isang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila balot mamayan ng ibang bansa. Pinapatay nila ito at kanilang pinuksa. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan kayong pahat at ang isipan, hanggang kailan pa durunog kayong mga taong mangmang. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatainga, akala ba ninyo'y bingi at hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol?
Di ba siya'y guro nila pagkat siya ang marunong? Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hinirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ay kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang kapistahan ni San Buenaventura o Bonaventure upang lang nating panabikan ang halaga at kahulugan ng pananampalataya tulad ni San Buenaventura na noong paman ang kanyang layunin sa buhay, God first. Tingnan natin itong ating mabuting balita. Tila ganito rin ang ipinapahayag. Si San Buenaventura ay tunay na makadiyos sa lahat ng bagay simula pa ng kanyang pagkabata. Noong 13th century, 13 siglo. At sa nabasa kong munting kasaysayan, nung siya isang bata pa, siguro mga 3, 4, or 5 years old, nung siya matinding nagkasakit, tinawag si Saint Francis of Assisi. Buhay pa noon, may edad ng konti, matanda ng konti. O parang tungayan, hindi ko alam kung pinagaling ba o ano ang ginawa ni Saint Francis ng Assisi kay San Buenaventura. Anyway, siguro yun din ang pahayag na ito rin ang magbigay daan, God first, sapagkat pinadala ang si San Francisco ng Assisi sa kanya para siya gumaling. Gumaling nga yung bata. At naging bahagi ito ng kasaysayan sa paglaki ni San Buenaventura na naroon sa piling niya si Saint Francis of Assisi. Sa pagdating ng panahon, silang dalawa pala magiging santo. Kaya napakalaga ng buhay sapagkat God first. Si San Buenaventura ay naging pantas ng simbahan, doctor of the church, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, sa kanyang mga pinahayag, God first. Hindi ang kanyang pinapakita, pinakikilala sa tanang buhay upang sa gayon ang kanyang buhay ay punong-puno ng kaningningan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao sapagkat ang kanyang magiging layunin sa buhay sa kanyang pagiging obispo at patas ng simbahan, God first. Upang tanong natin sa ating sarili, napaganda ang huwarang buhay ni San Buenaventura, ni San Francisco ng Assisi at lahat ng ating mga banal sapagkat ito ang kanilang ibinabandera, ito ang kanilang mga mapangunahing panukala upang sabihin, kagiliw-giliw ba ang kanilang buhay sa mata ng Diyos at sa mata ng tao sapagkat ang kanilang ipinapahayag, God first.
Tignan natin sa ating mabuting balita sa Kabanata 11 na tunay isa sa San Mateo sa kanyang mga pahayag at paliwanag tungkol sa ating Panginoong Jesucristo upang sabihin ni San Mateo na nagbigay kahulugan sa mga panukala ni Kristo sa kanyang pagkakakilala kay Kristo. Kaya sumulat siya ng ganito upang sabihin sa lengguwahe natin, God first. Sapagkat pangunahin kay Jesucristo ang magpahayag ng mabuting balita na kanyang binabanggit tungkol sa Ama. Hanggang sa tuwirang sinabi, ang Diyos at ang Ama ay iisa. Upang sabihin sa ating mabuting balita, ibinigay na sa akin na aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi anak, at yaong pagpayagan ng anak, God first. Ang una natin pagnilay-nilay upang sabihin God first sa buhay natin, siya ba ang dahilan ng ating puso't isipan upang tapat tayong kumilos sa mundong ito? O baka ang kinikilos natin kung ano ang ibinibigay na makasanglibutang ito? Pero tuturo sa ating pananampalataya maging sa mabuting balita na nabubuhay pa sa ang ating Jesucristo, hindi maaali sa panukala ng mga alagad. Aba, si Kristo, nangunguna ang Diyos Ama. Tama din naman ito sa mga Hudyo, ito ang kanilang palaging sinasabi, at hindi nila mabanggit ang isang pangalan ng Ama na Yahweh, na talagang sila hindi karapat-dapat, pero ang kanilang buhay pananampalataya, alam ko, God first. At susunod na yung mga alituntunin ni Moises, halimbawa, sa kanyang mga aklat upang gawing palatuntunan ng bawat Hudyo, upang sabihin, ang panukala ng Diyos ay pangunahin sa lahat upang hindi ito maialis sa buhay ng tao hanggang sa kasalukuyan habang binabasa natin ang aral ng mabuting balita o ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Napakaganda na kanyang pahayag ng ating Jesucristo. Diwa ng pasasalamat sa Ama sa lahat ng kanyang mga nilikha, langit at lupa. Pero may kasunod dito, sapat inilihim mo ang mga bagay na ito. Kung makita natin sa unang mga bahagi ng mabuting balita, ng pagdiriwang natin ng bisa kagabi o kahapon, pinapahayag tungkol sa pagkakasalang humihingi ng kapatawaran at nagbabagong buhay. Sapat ito naman din ang pinapahayag ni Kristo, repentance and forgiveness. Sa mga taong tumatanggap ng kanyang mga salita, mga paliwanag ni Kristo, at nakakita ng kanyang mga signs of heaven, mga miracles ng ating Panginoong Kristo, mga milagro kanya nagawa, doon ang bibigay na kahulugan kung ano ang Ama sa buhay ni Kristo upang ang kanyang mga pangaral ay dapat na manuot sa puso't kalooban ng tao, pero minsan hanggang pakikinig lamang. Naalala ba ninyo kagabi, yung ating pagdiriwa o kahapon na umaga, pagdiriwa ng ating banal na misa, at ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo, inilihim ang mga bagay nito sa mga pantas at matalino sapagkat ang ganitong mga tao, wala silang nakikilalang Diyos. Makasarili ba sila? Ang orientation ba sa buhay nila kung ano binibigay ng sanlibutan? Nagahari ba sa kanilang kapangyarihan, kayamanan at katatayuan sa kanilang lipunan, dala ng kanilang kapangyarihan at kayamanan upang may diwa ba ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Diyos? Kaya, ibig sabihin, ililihim mga bagay na ito. Dapat mamulat ang mga tao kung sasabihin, God first. Ibig sabihin, itinatangi ang Diyos sa buhay ng tao at kung anuman ang pagkakasanagawa, humihingi ng kapatawaran. Kaya, pinahayag na ating Panginoon mga bagay nito para maging alituntunin at pamantayan ng buhay mananampalataya. Alam po ba ninyo, yan din ang panuntunan
at pananampalataya ni San Benaventura. Kaya dinakila siya ng simbahan, itinangi siya, tinawag na siyang Doctor of the Church, pantas ng simbahan, sapagkat pangunahin, alituntunin ng kabutihan, kabanalan ay palatuntunan ng buhay ng tao. Na dito natin nakikita sa buhay din ng ating Panginoong Kristo, pangunahin. Ikalawa, binibigyan ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Kristo ang tunay na ano ang makalulugod sa Ama. Ano ang kinalulugod ng Ama na gawin, na ginawa ni Kristo, na akala ng mga tao, oy, ang kamatay mo sa krus, hindi ang kinalulugod ng Ama. Ikaw ay sinigawan ng mga tao, ipako sa krus, ikaw napako sa Golgota. Pero, nung masaksihan ng mga tao na si Kristo'y muling nabuhay, kalugod-lugod talaga ang mangyayari kay Kristo sapagkat minarapat ng Diyos na muling buhayin ng ating Kristo. Kaya sa kanyang pagpapakasakit, akala ng mga tao, kinalimutan na siya ng Diyos. Akala siguro natin, ng mga tao, sa gitna ng ating hirap at pasakit at naman dinaranas nating kahirapan sa mundong ito, kinalilimutan tayo ng Diyos. Hindi. Misa na madalas, yan pala magiging daan sa tunay na pagpapalang ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Oo, at ayaw niya tayo magdusa sa buhay na ito. Pero ganyan kalalagayan natin sa lupa eh. Harapin natin ang ganitong katotohanan. Daranas at daan tayo ng hirap. Pero hindi basta ito ang magiging buhay ng tao. Dadaan at dadaan tayo sa ganitong buhay sapagkat itatangi ng Diyos kung ano yung nakalulugod para sa atin. Yan din ang kinalulugdan ng Diyos. Alam ba ninyo ang sikreto? Sundin ang kalooban ng Diyos at maging kalugod-lugod ang iyong buhay sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. At yan din ang kinalulugdan ng Ama upang sabihin, itong banal na misang ito ay nagtatangi sa atin para sa gayon. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ano bang gagawin natin upang buhay natin maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos? Yan din ang binigyan daan ni San Benaventura. Kaya sasabihin, si San Benaventura, Bonaventure. Bona meaning good, Ventura, ano ba Ventura? Fortune, good fortune. Itong at yan din ang kalooban ng Ama para sa ating lahat. Upang sabihin, ang good naalala natin si Saint Buenaventura. Ang huling bahagi ng ating mabuting balita ay kung ano kinalugdan ng Diyos, yan din ang kanyang pagkakakilala sa atin at pagpapakilala natin sa Kanya. Ibinigay ito ng ating Panginoong Kristo sa kanyang buhay. Kung ano ang pagkakakilala niya sa Ama, yan ang susundin niya, bibigyan ng pagpapahalaga. At ano man talaga ang kalooban ng Ama, may pamamaraan para ito'y maisiwalat sa mga tao. Kapangyarihan ng Diyos upang lahat ng bagay nito, lalong-lalo na sa naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lalumbaga, pinapahayag sa mabuting balita, sa tanang buhay ng ating Panginoong Kristo, ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang kanyang ipinakikilala. Ano ang pinakikilala natin sa breakding na ito? Ang ating katatayuan sa buhay, kayamanan, kapangyarihan, napakahalaga o ang pinakikilala natin sa buhay na ito, ang Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, wisdom of God, ang pamamaraan para tayong mabuhay sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Ama. Nawa sa pagdiriw ng banal na misang ito'y makita natin ang halimbawa ng buhay ni Saint Buenaventure o San Buenaventura, obispo at pantas ng simbahan. Upang mamalagi tayo sa kabanalan, mamalagi tayo sa buhay pagpapahalaga natin sa Diyos, God first, at upang makita sa ating buong pagkatao ng tanging nilalayo ng buhay natin, makasunod sa kalooban ng Ama ngayon
at magpasawalang hanggan. Amen. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno naway pakinggan ang mga hinain at pangangailangan at ng pinakamahirap na mamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga namatay naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong bagahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihahain namin gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ipinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan na inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana. Narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Benaventura na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong pag-ibig natin, awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo sa pagkatayo na anyahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, ako hindi ako karapat-dapat na karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawan dugo ni Kristo nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ang tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mabaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, tamasahin natin na abot-abot na biyaya at kaloob ng Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatangha sa pagsamba natin sa kabanabanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakipang ating panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
sempiterna gloria, vitam sibi eterno, nobis donet in Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikipagdiig o nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman at ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa sa ng kagalingan. Ngayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas na sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababarisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot na nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdara ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwid mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapatatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui Vestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque sire benedictio occidenti avut noce commersit laudatio. Amen. Amen. Anum de cielo presitis Tiis. Dedicamentum in sia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memorem reliquisti, tribu eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mystere venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugeter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo
Santo, Amang aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-lisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang muwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin sa San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po kay Rev. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka na